mga ordinances and resolutions dito. So, naka-PDF po, pwede rin po dito para makita po ng taong bayan. So, eto na po yung mga nag-adapt ng system. One municipality per province po kami. Pero, by next year po, we will entertain kung sino man po yung pong interesado dito. Kahit po hindi CEC, okay lang po sa amin. Kasi po, nalilimit po kasi kami doon sa CEC. Hindi po kasi lahat operational yung CEC . So, like yung sa sa Hala-Hala, hindi po ito CEC. Wala silang CEC doon. Since interesado po sila, minabuti na rin po namin i-consider sila na recipient po ng project. So, eto po. So, maraming salamat po. The question and answer portion will be at the end of all the presentations. So our next presentation is about GIS, an important tool in local governance. It is one of the many initiatives of the local government of Boac Marinduque, and it's going to be presented by their Municipal Planning and Development Officer, Mr. Luna Eulogio Manrique. Sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Actually, ang i-represent namin about the GIS project. Ang kaibahan po nung sa GIS, tinuruan po kami ng HLURB na kami na mismo sa munisipyo ang nag-ooperate ng GIS system. At sa tulong ng geodata, doon kami bibili, sa kanila galing yung software, yung ArcView 9. So pinapoposukan po namin sa national government na dapat ay isa na lang sana ang gagamitin system. Yun na lang ArcView. Kasi may mga munisipyo yung gumagamit ng manifold o yung ibang mga system. So, ito po description ng aming munisipyo, capital town ng Marinduque. Ay first class municipality na po ngayon. At insurgency free. Peaceful po sa amin. Wetting free. A heritage town of the province, administrative center of the province. It is the center of trade and industry. Highly agricultural with 13 coastal barangay. Recipient na rin po kami ng Seal of Good Housekeeping. Noong KAC, kami po ay finalist. And recipient din po kami ng Government Technology International Award. Next. Then ito po pong GIS, actually bago rin po kami sa munisipyo. Nagsimula lang po kami October 2011, nung yung Housing and Land Use Regulatory Board ay nagsimulang magpa-update ng CLUP. This time, ginagamitan nila ng GIS. So, ang ginawa po nila, hindi po kami pinakuha ng consultant, ang LGU. Nagkameron po ng in-house training. Ang tinuturuan po yung mga IT people namin sa munisipyo. Nasa ganun po, ang problema po kasi kapag may consultant, kapag umalis ang consultant, hindi mo na ma-update ng kayo-kayo lang yung inyong CLUP. So, nung nakita po namin ng GIS, hindi lang pala ito sa land use, napakarami pala nitong pwedeng paggamitan. So, ito ang kanila na GIS system may computer software po ito na available po ito sa geodata. And then, yung special location, geographic location, information, visualization of analysis of data. At yung po system niya, yung linking software, yung po software, nakalink po doon sa computers natin, then yung ilalagay po natin yung mga data. At siya na po ang nag-aayos nun. Next. So, ito po, it is a method to visualize, manipulate, analyze, and display
special data to study not only the community po, pati yung buong mundo. Kung alam po niyo yung Google Earth, nalalagay po doon, pwede po natin tingnan doon yung ating munisipyo. And then smart path linking the database to the map, creating dynamic displays. So yung ang geodata po, pwedeng gamitin sa government, sa education, agriculture, environment, sa natural disaster, even in medical or health, sa industry and businesses, at saka sa public safety. Nakita po namin na pwede palang i-link ang GIS. Ito po, pag wala po kayong GIS, ganyan ang labas ng inyong data. Yung pong ganyan data, mahirap pong i-interpret kasi i-session mo yan. Ito pong data ito, pag kinonvert mo po sa GIS, yan po labas niya. Pictures is a worth of 1,000 words. So madali na ang decision making, lalo na ng mga mayors. Ngayon, ang kagandahan po nito, yung nakakamera ng better workflow, higher quality information for decision making, better integration among different offices and department, and quick access to information, and more efficient information dissemination. All this lead to possible cost reduction and cost effectiveness. Napakabilis po ng trabaho namin kapag ginagamit ang GIS. Ngayon gusto ko po makita yung comparative. Ito pong in layman terms, ito po ang comparative study na kita namin. Yung digital versus paper mapping. Doon po sa preparation, pag digital mapping, initial version tedious to prepare but quick and efficient to monitor. Pag paper mapping po, mag-start ka from scratch. Every time, pag nagkamali ka, babaguhin mo na naman yung papel. Unlike yung iba yung nasa computer. And then yung storage niya, digital database, standardized and integrated at saka compact memory capacity. Sa paper making, sa paper mapping, different scales and different standards, voluminous and bulky. Yung mga civil engineers po, gumagamit pa ng mga iba't ibang scale. Samantala po sa GIS, kung anong gusto mong scale, yun ang lalabas. And then, pagdating sa retrieval, mas mabilis pag sa digital, yung quick retrieval. Pero kapag sa paper, ay isa-isa yung muli papel. Pupunta mo isang barangay mapa, gaganin mo pa. Hanapin pa. And then, yung updating naman po, pag mag-update ka, na meron kang GIS, automatic search and replacement by the computer. Samantala po sa paper mapping, manual check and revision. Magmamanual ka. And then, yung overlay po, yung systematic done faster integration of complex and multiple spatial data set. Mamaya papakita ko po sa inyo. Kasi pag naman paper, expensive and time consuming kasi gagamit ka ng yung mga transparent, magaganon ka pa. So unlike sa GIS, automatic makikita mo sa computer yung pag-overlay. And then yung spatial analysis is much faster. Pag sa paper mapping ay time and energy consuming and very slow. At sa display, easier and faster to prepare and better quality. Ito naman tedious and time consuming. Nung kami kinukulayan pa namin ang mapa namin noong una. So, ang advantage po ng using GIS and digitized map, it can be a powerful tool when presenting ideas. Pag kami po, kasama ko pang mayor namin ngayon, pag kami pupunta sa barangay, pag kami nag-5%, ginagamitan namin ng GIS maps, mas na-appreciate nila. Kasi po, ang amin ko na digitize ang mapa, mga lote, makikita po nila. So mas na-appreciate po ng mga tao kapag naka-GIS map, nakikita nila. And unlike po yung maglalagay ka ng isang papel na malaki, ito po ang mapa ng bayan ng Buwak, dito babahain tayo, dito ang agriculture, dito maganda. Hindi po nila masyado na-appreciate yun. At saka sa decision making, a map always presents information in a completely different way than tables. Iba po ang mapa. So ito po yung GIS was introduced. It was by the HLURB to enhance the preparation of LGU's comprehensive land use plan. After attending 4 modules of the CLUP preparation, our LGU produced several thematic maps of our zoning ordinance.
It was also during these modules that we appreciated the power of GIS and its application in planning and decision making. At present po, at